Anyway ho, pumunta, dumako, at puntahan na din po natin hindi, sa flood control muna mga kababayan. Since nandito na po tayo sa flood control, ang ating presidente ho, mga boss Chipamo sir, ay ayun na nga, no? Hindi ito. Kasama sa SONA, So labang sa dating speaker. kasama sa SONA ang kanyang pinsan na si dating speaker Martin Romualdez po mga kababayan. Pakinggan po natin mga bossing, no, ang sinabi ng Pangulo dito. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Which is si Martin Romualdez po, kaanak pinsan ng ating Pangulo ho, mga kababayan. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Totoo naman oh, mga kababayan, walang kapami-pamilya no? At tingin ko, isa din mga kababayan, si Amy Marcos, kung bakit nanggagalaiti kay Pangulong Bongbong Marcos, ay dahil baka sumabit din po. No, may mga naririnig tayo, may mga pogo, etc. Hindi pa kumpirmado, pero dadating sa exciting part kapag kahugan yan. Kaya naman, siguro, kaya galit na galit ang Senadora Amy Marcos ay dahil masasagasaan o nasagasaan din siya. Di ba? O ito kay Congressman Martin Romualdez po. Masakit sa Pangulo, na imbestigahan, no? Pero ginagawa ang tama. Sagot naman po ni Congressman o dating Speaker Martin Romualdez, okay lang po, masakit sa aking pamilya na maimbestigahan, masabihan ng ganoon, pero haharap. No? Hindi magtatago, hindi walang ibang gagawin pagtarago, haharapin po kung ano yung investigasyon. Eto pa ho, mga kababayan. Mark Estacador, shoutout sa iyo, sir, no? Eto pa ho. Ang nakikita ko dito, mga bossing, ang ombudsman, no? Tingin ko, narindi na lang po sa mga DDS. narindi na lang po sa mga DDS, mga boss Chipamo, sir. Bakit po? Kasi tingnan nyo ho, mga kababayan, ang gagamitin nila na mga witness laban po kay Congressman Martin Romualdez ay yung 18 marites po. Yung 18 kargador. Kasama po si Orly Gutesa, kung di ho ako nagkakamali. Yung mga isinalaysay po nung 18 marites na yon, mga kababayan, yun po. Ano po ba ang nakita natin doon sa 18 marites? Sir Ed Ong, di ba puro pagsinungaling? Panay po kasinungalingan. Hindi lang po isa. Hindi lang din po dalawa. Kung hindi ako nagkakamali, lagpas na ho yata sa 10 ang kasinungalingang sinabi nung 18 marites. Unang-una na nga po dyan, mga boss Chipamo, sir, kay Presidente Marcos. Nagdala daw po sila ng maleta. Sabi nung isa, ilan ang dinalang maleta sa Presidente? 3. Sabi nung isa, 5 naman daw po. Yung mga address na ibinibigay nila, mga kababayan, wala namang nakatira. Tapos ito, kaila Senadora Leila de Lima, nabahaginan din daw po ng maleta nung una. Nung napagtanto nila, yung petsang ibinigay nila ay panahon nakakalaya lang ni Senadora Leila de Lima, bigla naman pong, hindi, na-oversight lang namin yung kay Leila de Lima. Kasi magtataka ka ho bakit mo bibigyan ng maleta o ng pera o bulto-bultong pera ang isang taong kakalaya lang at wala naman sa kapangyarihan? Di ba? Ano ang maitutulong sa inyan? Luga. Di ba? Isang taong walang kapangyarihan. Hindi naman siya congressman nun. Hindi naman siya congresswoman. Hindi na siya senador. Wala na. Tapos sasabihin, si Senadora Leila de Lima, nabigyan namin ng maleta. Tapos di kalaunan, biglang paper bag na lang daw po. Kalaunan, biglang, siguro sa susunod doon yan, mga kababayan, sasabihin niya mga yan is na lang, ang pau na lang po yung naibigay. Di ho ba mga bossing?
Eto yung tao hindi umaalis ng bansa, nandyan nakaharap, nasa harap, no? Lahat ng pagpapatawag sa ICI pinupuntahan. Kaya ang tingin ko ho dito mga bossing, naiisip ko, baka sabi ng ombudsman, no, sige na, maingay yung mga DDH, paulit-ulit, no? Total naman, ayan, merong mga 18 marites. Sige, hayaan mo na, no? Pagka naman kinasuhan na yan, tapos binasa ng piskal at nakita yung pabago-bago at iba-ibang mga statement nitong mga kulaong na ito, eh, ibabasura lang din naman ho yan. Di, ganyan ho yung nakikita ko, mga kababayan, no? Sabi ni Commander Churba, no? Good PM, Seresa Force, admin, moderators, and supporters here. Maraming salamat, sir, sa pagbisita. Huwag niyong kalimutan, suportahan yung kanyang channel, ha? Nandoon po ako lagi, nakikinig, kapag ka gusto ko yung talagang usapang politikal, pero hindi yung boring na kagaya ni Mark Ramos, no? Diyan po, matatawa kayo, kakahalakhak po diyan. Kapag ka yung medyo modelong charing na si Commander Churba. Ay, nako po, mga kababayan. Pati yung anak ko, Daddy, what is doing? No? You do the same vlog like yours? Sabi ko, oo, but different style. Ayan, suportahan niyo po iyan, mga bossing. Okay? Nandiyan na din yung pinsan ko na si Jenny Ramos. Pag alam ko kasi, alam mo kasing wala kang kasalanan, Sir Mark, handa kang harapin lahat ng paratang sa iyo. Correct po, mga bossing. Ano po, yung dito ang nakikita ko na lang talagang, sige na nga, total naman, makulit itong mga DDS. Sigaw na sigaw, Martin Romualdez, Martin Romualdez, kahit walang mga ebidensya, o bahala ka dyan sa piskal, kung ibasura ng piskal, yung mga ikakaso na yan. O, di ba? Tapos maririnig, kukunin yung salaysay. Makikita yung mga interview at mga pa-press conference po nung 18 marites. Nakasuhan nga yung 18 marites, di ba? Kinakasuhan si Baligod. Oh, cyber libel. Oh, perjury. Yung mga kaso nila, mga kababayan. Oh. Tapos eto, yun yung witness nila laban kay Congressman Martin Romualdez. Bakit hindi ito? Ito, oh. Tingnan niyo ho. No? Bakit hindi kaya itong mga ito? Kasi ito, sinasabi, may mga kaugnayan daw po. Ayan, mismo, si Yusek Bernardo ho, mga kababayan, ang mga nagturo ho dito, ha? Oh, di ba? Kagaya ni Mark Villar. Di po ba? Mark Villar, Bonoan, Cabral, operated kickback system in DPWH. Yun, hinihintay din ho natin yung mga yan, no? Kung maalala nyo po, dumalo sa Kongreso, pumunta sa Kongreso itong si Yusek Bernardo at mga pinagtuturo, yan nga po, Manila, Philippines, when they led the Department of Public Works and Highway, Mark Villar, with matching kulay pulang guhit, Manuel Bonoan, allegedly, ran the kickback system at the agency. At ako ho, hindi din ho ako suporta doon sa ang gagawing state witness si Manuel Bonoan.